Nandito tayo sa kauna-unahang episode, Mayvan, kung saan samahan nyo kung makipagkwentuhan at syempre ma-inspire sa iba't ibang storya na maririnig nyo dito. Dahil nga espesyal ang aking unang episode, special din ang aking unang makakasama. Siya ang kauna-unahang endorser ng Brilliant Skin Essentials. Syempre siya din ang unang nagtiwala, nagmahal at tumulong sa atin para ang ating brand. The first ever face of Brilliant Skin Essentials, Andrea Brillantes. Hello po! Hi everyone! Sabi mo yung introduction mo sa akin, Miss Glenda. Kamusta ka naman? Okay naman. Ayun kasi sobra yung huling pagkikita natin, parang last year pa, no? Opo. Last year pa. Last year pa dun. Saan nga ba tayo nakikita? Nung birthday mo, shoot namin nun. Pero, kami, minsan nagtatawagan kami, nagayaan kami. Kaya lang, hindi nga lang kami mag-timing, hindi kami mag-timing. Kasi minsan busy ako or minsan naman busy siya. Time talagang nakailang tawag ako pero sobrang busy niya. Pero abangan niyo yan kasi Opo, lalabas din. magkakaroon din kami ng aming banding ni Blythe. So ayun na nga, since matagal tayo hindi nagkita, ano naman sasabi mo na ikaw ang aking first ever guest sa aking episode na Who's in My Van? Siyempre, masaya po ako dahil ako yung una, tsaka kita ko na yung bago niyong van. Last time parang hindi pa Oo, naabutan niya yung una kong van nung birthday surprise ko sa kanya. Hindi pa ganito. Hindi pa siya pink. Pero nung unang-una din po, yung unang meet din natin, tapos kumain tayo sa... Oo, hindi pa siya gawa. Kumain tayo sa Resorts World noon. Oo, hindi pa siya gawa. So, Plain lang siya, itim lang so siya. ngayon, and Saka yes. naka-shorts tsaka t-shirt ka pa lang nun, Miss Glenda. Oo, totoo Ngayon, yun. oh. Hoy, hindi, ano ba, si Elds lang. Pero kasi, kung babalikan namin, or, Ang galing. di ba? Wow, amazing. Sorry, natuwa ako. Pero kung sabi nga ni Blythe, nung unang nagkita kami, naka-shorts and naka-t-shirt ako nun. Kasi simple lang nung naging contract signing natin, tama? Pumunta lang pa yung contract signing, Miss Glenda. Unang meet pa lang, grabe naman yung memorization ng batang to. Talagang natandaan niya talaga lahat. Nag-dinner tayo sa Crisostomo. Ayan, nag-dinner kami, kumain. Tapos And pinag-food anong pinag-usapan natin nun? Ano nga ba? Ay, tinatanong mo ako dun. Okay. Kasi ano nun, parang Hindi wala pa kaming endorser talaga nun. Wala pa talaga kaming endorser. And napapanood ko siya sa Kadenang Ginto. So yun yung una naming meet ni Blythe. Kilalahan lang. Yan, dun kami nagkita. Sa vlog na to, gusto kong makilala pa nila yung isang Andrea Brillantes. I mean, bilang Blythe, ayan, gusto kong makilala nila sino nga ba si Andrea Brillantes and paano ka nagsimula bago ka maging isang Andrea. Para saan po kasi sobrang magkaiba talaga si Andrea kay Blythe. Kasi hindi bang iba yung nakikita nila. Pero nagsimula ako, bunso po kasi ako. Tapos, hindi ako lumaki sa parents ko, lumaki ako sa grandparents ko, sa lolo tsaka sa lola. Tapos, ako talaga yung pinakabata. Sa mga kapatid ko nakatira sa parents ko. So, ako yung lagi lang mag-isa sa bahay. So, wala ko iba talaga ginagawa kundi manood ng TV. Tapos, malawak talaga yung imagination ko ever since. So, pag naiiwan ako, alam mo yun, mag-acting-acting ako mag-isa, magbabahay-bahayan ako mag-isa. Pero yung first dream ko talaga nun, kasi idol ko si Hannah Montana tsaka si Sharpay, is maging pop star. Kaso, binuli ako mga kapatid ko, sabi nila, sintonado daw ako. Kaya, sabi ko, sige, gusto ko na lang maging artista. As in, gagawa ako ng sarili kong bahay talaga sa kwarto lang. Tapos, ako yung mag-arte. Malimos po, tapos tatayo ako. Gaganon ako. Kontrabida, tapos yung inaapi, lagi akong ganun. Tatayo ako dito, tapos lilipat. Pero, para lang akong baliw nun. Gusto ko talaga. Tapos si mama, sinama niya ako sa isang audition sa GMA. Marimar. 3 years old lang ako noon, or 4. Pagdating ko doon, hindi ako nakapagsalita. As in, inaalog na ako na, Magsalita ang ka? nasagot ko lang is, what's your name? What's your height? What's your favorite color? Tapos so sinabi na, okay, let's start na. Hindi ko na alam yung lines ko. Nawala lahat. So umuwi na lang kami ni mama. Kukumit lang kami nun. Tapos sabi niya, parang hindi daw talaga ako pang artista. Baka daw cute lang talaga ako. Nag-give up na agad si mama sa akin kasi goal ni mama magkaroon ng superstar. Nagsimula po talaga ako sa extra. As in yung may tatakbo lang ako, tapos yung masusulipan ng camera. As in pipila ako ng ilang oras. Magkukumit kami ni mama. Papunta sa audition. Tapos madalas hindi ako nakukuha. Hindi talaga. Meron kaming nalaman ng audition sa ABS. Tinry ko. Tapos, nakuha naman ako. Hanggang sa doon na nag-start, nagyayang ako.
Pero puro ako young. As in, parang isang taon, young Jessie, young Andy, puro young talaga. Tapos nagawin bulilit ako. Ayan, so, Yun yung mga joke. yun yung parang ina-admire ko sa batang to. Kasi parang every time na magkakakwentuhan kami and malalaman ko yung story niya in life, parang pareho kasi kami ng pinanggalingan. Lumaki ako ng walang parents and lola ko lang din yung nagpalalaki sa akin. So kanina nung sinasabi mong ikaw yung malawak yung imahinasyon, ganun din kasi ako. Meron akong parang notebook, tapos sinusulat ko dun yung age ko. Halimbawa, pag 10 na ako, may ganito na ako. Pag 15 ako, or 24 ako, kailangan may marating na ako. So parang gano'n na naglalagay ako ng goal para sa sarili ko. Pero yun nga, di ba, ang hirap lumaki ng walang-wala ka or nang mahirap ka. Pero kung nasan ka man ngayon, naniniwala ako na hindi mo yan mararating nang hindi mo pinagpaguran. Kasi para sa akin, kung ako lang kung ako din, nung time na yun na wala kang parents, wala kaming pera pampaaral, kung wala din akong ginawa, feeling ko, hindi din ako nandito kung nasan man ako ngayon. So talagang hard work, di ba? Tama ba? Tingnan niyo si Blight, si Andrea. Bago siya maging Andrea, naging extra, kung san-san siya nag-audition. And ilang taon bago mo nakuha yung nasabi mong ito na yung break ko? Wala pa nga ako din eh. Wala pa. Kasi sobrang, Anong wala pa? wala pa. Mataas pa yung pangarap ko para sa sarili ko. Nasasabi ko lang po, I'm getting there. Pero yung yung kadenang ginto, isa lang sa pinakamalaking achievement ko para sa akin. Pero kasi ang dami ko pang hinihiling, ang dami ko pang gustong mangyari para sa akin, para sa pamilya ko. Ang dami-dami pa, kaya wala pa ako dun sa andito na. 19 ka, di ba? Opo. Imagine 19. And hindi lahat ng artista or matagal nang nag-aartista or young artista ay meron ng sariling bahay. Meron ng sariling sasakyan. Kasi ako, nung nag-start ako, at 12, nagtatrabaho na talaga ako. At the age of 16, dun ako nagsimulang mag-online selling. At the age of 19, dun ako naging CEO, pero wala pa talaga akong sasakyan, walang kahit ano. Pero ikaw imagine, meron ka ng sariling bahay, tapos sasabihin mo sa akin, wala pa, pero sobrang humble mo lang. But I think, I'm really proud kung nasan ka man ngayon kasi pinaghirapan mo yan. Thank you po. I think, alam ko naman, narating na ako kasi minsan mapapaupo lang ako at sabi ko, may bahay na ako. Masaya ako, narating ko na siya, pero yung goal ko talaga na, dito na ako sa gusto ko, wala pa. Pero masaya, parang kahapon, nag-mall lang kami, nasa BGC kami, tapos meron kasing brand ng slippers, Ipanema. Tapos dati kailangan ko pa talaga magtrabaho para makabili ako ng Ipanema. O kaya kung bibili ako, hindi na ako makakabili ng iba pa. Karaniwan sa mga taong katulad niya, katulad ko na sobrang galing talaga sa walang-wala or galing sa hirap, nakakatuwa na kahit nandyan na tayo or may narating na tayo, masaya ako na nanatili pa din tayong humble. Yung sinasabi niya na dati hindi siya makabili ng ganung tsinelas. Ako nung time ng birthday ko, nung 25th birthday ko, dati kasi hindi ako makasama sa mga tour ng school. Pupunta ng Enchanted. Kasi wala talaga kaming pera. Parang natatandaan ko 500 pesos yung ibabayad mo para makasama ka sa mga classmates. And then nung 25th birthday ko, buong EK para sa friends and family ko, exclusive para sa amin. Alam mo pa, ulit-ulit kong sinasabi nun na dati hindi ako makapunta dito. And yun yung parang relate talaga ako kay Blight. Kasi parang yung mga journey namin or yung mga struggles na pinagdaanan namin noon, sa hirap ng mga pinagdaanan namin noon, tapos yung mga natatamasa namin ngayon, hindi siya yung talagang saya lang eh. It's bittersweet moments na parang, galing kami dito, tapos ganito ngayon. Ang daming aral, ang daming lesson. And masasabi mo ba, pag-usapan naman natin yung pagiging isang breadwinner. Kasi sabi mo nga bunso ka, pero gaano ba kahirap? Sa akin, actually masasabi ko na mas madaming times sa buong siguro 12 years ko sa showbiz, mas madaming times na umiyak ako sa sakit at hirap kaysa sa saya. Pero pag umiyak naman ako sa saya, nawawala lahat ng sakit. Parang pagbabalikan ko, mas fulfilling na pinagdaanan ko yun para makarating ako dito. Ang saya-saya. Ang mahirap lang po kasi sa pagiging breadwinner, lalo na pag bunso ka din. Isa sa struggles ko nun kasi nag-start ako maging breadwinner at age of 10. Hindi aware yung mga kapatid ko yata na ako, or kung aware man sila, hindi, mga bata din sila eh. Hindi nila alam kung gaano kahirap kumita ng pera. Ako din naman, hindi ko din naman masyado maintindihan. Kaya nga sinabi ko kay mama, ayoko malaman yung bills, ayoko malaman yung kinikita ko, ayoko malaman kasi nape-pressure ako nun, hindi ko alam kung sapat ba, kung kailangan ko pa ba, kung ilan pa ba kailangan ko itrabaho kasi nakakatakot eh. Naka-pressure na nga na ako na malaman ko pa yung mga kailangan kong bayaran. Ngayon ko lang, siguro last year ko lang nalaman yung kita ko kung magkano ako per day. Happy ka? Happy naman. Mahirap sa umpisa. Pero pag nung nabili ko na yung mga para sa amin,
mas Sarap sa pakiramdam. Tapos mas sumisipag ka magtrabaho kasi Yeah. minsan hindi ko inakala na aabot yung pera ko sa ganun. So nung umabot na, mas lumawak na yung pag-iisip ko na walang imposible. Walang imposible. Kaya nga minsan sinasabi ko kay mama, Ma, alam mo, bilhin mo na yan kasi hindi ako mapapagod magtrabaho. Aww. Nung sa bahay ko kasi hindi pa dapat ganun. Pero sabi ko, maisagad mo na kasi matagal pa ako mag-aartista. Kumbaga minsan motivation ko na din na binili ko to kaya kailangan ko tanggapin to lahat. At deserve mo yun. Opo. So imagine at the age of 10, breadwinner, nagtatrabaho ka na. Ako, nung time ko at the age of 12, breadwinner, nagtatrabaho ako. Ang tanong nila sa akin, hindi ka ba napapagod? So ngayon, sa'yo ko yung tatanungin. Bilang breadwinner, nagsimula ka ng sobrang bata mong nagtrabaho, napapagod ka ba? Napapagod ako. Or dumating ka ba dun sa point na sinabi mong ayoko na, tama na, ang tagal ko na nagtatrabaho, sarili ko naman. Ilang beses na, pero kasi alam nilang lahat yan ng mga kaibigan ko, mama ko, ate ko. Sinasabi ko na nag-aaway kami kasi walang pamilyang di nag-aaway. As in, mag-aaway kami malala. Pagod na ako. Minsan naabot na din sa point na hindi ko nga ito nabili kasi inuna ko kayo eh. Wala akong ganito. Di ba nga po wala akong kahit anong designer, kayo yung unang nagbigay sa akin. Meron dati iyak ako ng iyak kasi may dream school ako na gusto kong pasukan, gusto kong mag-aral doon. Pero pag nag-aral ako doon, nga kami. So, syempre, may mga ganun na times. Pero kasi, may isip ko, saan kami? O kaya, hindi pa kasi ito yung gusto ko talagang life eh. So, May iniipon pa akong pera. ano yung pinakang nagiging motivation mo kapag umaabot ka na dun sa point na parang stop na, ayoko na, hindi na ako magtatrabaho? Ano yung unang pumapasok sa isip mo kung bakit kailangan mong magpatuloy? Kasi mahal ko din naman yung ginagawa ko. Mahal kong pagiging artista. At nandyan ka na. Gusto kong, mahilig talaga akong umarte. Kahit pagod na ako kasi, alam mo yung personal problems ko, tapos dadagdag pa yung mga madaming tao, ang dami-dami nilang ebas, pero ang dami ko din problema pa dito, ang dami pang problema dyan. Alam mo, minsan gusto ko na gusto ko na lang talaga mag-disappear. Pero, pag-iisipin ko, pag umarte na ako, naaalala ko ulit na kung bakit ko gusto. Tapos kapag nakikita ko din yung fans ko, tapos naisip ko na, ang dami ko pa rin napapasaya. Totoo yun. Ang dami ko napapasaya, tsaka Marami nagmamahal sa'yo. minsan umabot ako sa point na, kasi kapag lululugmok ako, iniisip ko yung dating ako. Iniisip ko siya, na kaya siya nagsimula dahil dito, kaya tatapusin ko. Pero minsan naabot ako sa point na, sorry, hindi ko na kaya, Blight. Yung 2 years old na ako. Pero, hindi eh. Alam niyo po, sa sobrang daming binato na sa akin sa life, kasi bibigay na ako at inaamin ko sa lahat, hindi ko na kaya, ayoko na. Pero babangon pa rin ako. Minsan, hindi ko namamalayan na lumalaban ako. Parang sinasabi ko na nga kay mama, magkalala, machine ako eh. Kahit ano talaga. Parang robot, no? Para na Oo, tayong oo. robot minsan. Tsaka, sorry pero wala akong masagot kung anong particularly na nagbibigay sa akin ng rason. It's feeling ko lang dahil buong buhay ko, ito siya, dito na din ako sanay. May times, alam ko lang na gusto ko na din magpahinga, pero di pa muna ngayon. At kailangan magpatuloy. Oo, tsaka hindi pa eh, kayang-kaya ko pa eh. Yes, at saka dumadating din naman talaga tayo din sa point na magkakaroon tayo ng mga challenges. Sabi nga nila, walang perfect life, and kapag perfect yung buhay mo, siguro sobrang boring. Sobrang boring ng buhay. Ano yun, lagi na lang tayong masaya? Hindi naman siguro ganun, di ba? Tsaka hindi natin matitikman yung totoong saya kapag di natin natikman yung kalungkutan eh. Oo. Mas masaya maging masaya kapag may Pag may pinagdaanan ka. At kapag dumating ka dun sa point na parang at your lowest at nalagpasan mo yun, mas magiging strong ka. Opo, mas nakaka-proud. Tsaka mas mamahalin mo din sarili At mo. mas makikita mo kung sino ba talaga yung mga taong totoong Totoo. nagmamahal sa'yo. Totoo po, totoo. Iyak na tayo? Ayan, kasi sobrang relate much. I mean, lahat ng sinasabi niya, lalo na yung parang pagiging robot. Kasi ako, dati, tinda-tinda lang bilang CEO. Pero nung napunta ako sa social media, ang hirap pala. Na parang lahat ng kilos mo, tinitignan nila. Lahat ng masasabi mo or magagawa mo, nakatingin sila Lalo sa na po akin. ngayon. So parang feeling ko, robot ako. Minsan nga, yung mga personal na problema sa buhay ko, inaatake talaga ako dun eh. Kasi alam nila, lalo na may kakompetensya ka, masaya sila na nalulungkot ka, masaya sila na umiiyak ka, masaya sila na nadadown ka. Kaya dapat, sa moment na yon, dun ka dapat lumalaban at dun ka kumakapit na, Lord, kaya ko to. Lord, malalagpasan ko to. Kasi sobrang dami ko na din talagang pinagdaanan. And ilang beses ko na rin nasabi sa sarili ko na, robot ba ako? Bakit kailangan ako palagi mag-adjust? Ako naman, dati umabot na po ako sa point na yung medyo drought season na pati sa pera. Kasi artista na ako nun, pero wala pa ako natatanggap na project. After Annalisa, pangako sa'yo, tapos may isa pang show. After nun, wala ako natatanggap. Kasi niluluhod talaga ako kay Lord, sabihin ko, bigyan niyo na ako ng opportunity, please, please, please. Dami kong dinadasal.
lahat ng dinadasal ko, napupunta sa iba. Pagdadasal ko, Lord, sana makuha ko to. May kita ko billboard ng iba, nandun siya. Oh. Sakit-sakit tuwing dadaan ako sa EDSA kasi ilang taon ko pinagdadasal, pinaghihirapan, pero hindi ako yun. Ilang taon na, tapos may bago. Tapos nung sinabi ko sa interview na misinterpret pa ako na sinasabi na selosa ako, madamot ako. Masakit kasi talaga eh. Alam mo yun, ikaw tong kahit ng kahit, tapos biglang ganyan. Tapos, nangyari yung kadena ng ginto. Lahat ng Yun dinasal na. ko, triple. At feeling ko, yun na yun. Yun yung sinasabi natin na antayin natin talaga Timing po yung talaga timing yun. or kung kailan tayo kikinang. Kasi Kapag oras siguro mo, si Lord hindi oras naman mo. niya kayang pagsabay-sabayin tayong lahat na nandyan tayo. So antay lang. Pag oras mo po, oras mo talaga. At dyan na pumasok ang kadenang ginto and doon ko siya napapanood. Totoo yan. Nung kadenang ginto, doon pa lang din nagsisimula ang brilliancy. Di ba parang perfect timing talaga sa lahat. And sabi ko talaga sa sarili ko, parang 2 years na ng Brilliante. 2 years ba? Parang ganon. And sabi ko noon, parang deserve naman ng Brilliant Skin ng magkaroon ng endorser. Alam mo, nag-post ako, ang daming comments, pero as in lahat sila, gusto namin Andrea. Gusto namin isang Andrea Brillantes. And ito pala ha, yung masasabi ko na yung Marga, and sa personality ni Blight, sa personality ni Andrea, ibang-iba. Hindi kaya magtataka kayo bakit hindi ko nilelet go tong batang to at bakit hindi ko siya kayang i-let go. Kasi kung may nakakakilala sa kanya personally, lalo na ako na ilang taon ko na tong kasama, lalo sa mga shoot, sobrang funny namin as in. Kung titignan niyo sa lahat ng endorsers ng Brilliant, siya yung pinakamatagal. Siya talaga. Ikwento mo naman sa kanila kung paano ka nga ba nagsimula kay Brilliant. Nakwento na natin kanina pero ang taas ng memory nito mas alam niya eh. Dati po kasi, nung kadenang ginto pa lang, natry ko na yung sunscreen tsaka yung whip soap. Meron nga din akong vlog nun dati kung titignan niyo yung YouTube channel ko. Siyempre, paplug ko na din, Andrea B. Charot. Tapos, ang ganda-ganda niya. Yun yung first na nakita Yun yung- kita, di ba? Opo, tapos nag-reach out din po kayo. Tapos, siyempre, sino ba naman ako na mag-no, di ba? Eh, na-try ko naman din yung product niyo. Tapos, alam ko na quality siya talaga. Tsaka, maganda siya at effective. So, sa akin, gusto ko din talaga na mag-present ng brand na effective, na talagang nakakapagpakinis. Kasi kuya ko din, pinagamit ko din sa kuya ko. Natatandaan ko yun. Kuminis ang kuya ko doon. Aware ka ba? Nung wala pa ako sa social media, hindi pa kasi ako kilala. Aware ka ba na akala nila ikaw yung owner ng Brilliant Skin? Ayun, ang dami nga din po nagsasabi kasi nga, pares ang name ko. Akala nila ikaw yung Opo, CEO ng sinasabi ko na Brilliant lang, it's Skin. destiny, I think. Kaya parang lahat, destiny na nangyari. Then, unang endorser namin, Andrea Brillantes. Then, tinatawag ko yung mga user namin na Brilliants. Ang tawag niya sa mga user na Brilliants. Kaya sabi ko, it's not just about destiny or parang Brilliant Skin, Brillantes, ilalet go ko siya. Hindi. Alam yan ng taong nakapaligid sa akin. Alam din siguro yan ng manager mo na may mga challenges tayong napagdaanan pero alam mo, isa lang sinasabi ko sa kanila, di ko kayang i-let go si Blight. Ipaglalaban ko si Blight. Maghanap kayo ng isang Miss Glenda na Hindi, totoo yan. kawalan. Hindi totoo yan, Hindi promise kaya yan. let go. Alam nila yan, hindi lang dahil sa may camera tayo. Alam nila yan, alam yan ng mga nakausap ko. Ang daming options, pero alam mong sinabi ko talaga, mataas emotions namin lahat, pero andun lang ako sa point na, no, hindi ko i-let go si Blight. Paninindigan ko si Blight. Andun ako nun. Andun ako sa point nun, hindi Miss talaga. Glenda, napakalaking, naalala niyo yung message ko sa iyo ng Mother's Day? Oo. Isa ka sa mga nagbago ng buhay ko kasi legit, dahil sa Brilliant, as in, napatayo ko na maayos yung bahay ko. There are times talaga minsan na parang umaabot ka sa point na parang, paano ba to? Ano ba yung gagawin ko? Pero at the end of the day, if there is love, you'll stay. Opo. Pag andyan yung love, you'll stay. Nagigigugot na tayo. Pero totoo kasi yun, pag may love, you'll stay. Kasi alam yan ng mga taong nasa harapan ko. Pag may pagmamahal, you'll stay talaga. Pero pag wala na yung love, di ka na magstay. Wag ka umiyak! Hindi, kasi nung time talaga nun, parang ang dami ko din talagang pinagdadaanan. Kumbaga parang pareho tayo ng madami tayong pinagdadaanan. Andyan na din talaga ako sa point na ayaw ko na. Pero biglang may kumatok sa akin na parang, kung yung ibang tao nga pinaglalaban ka, ba't di ka lalaban? Totoo. And syempre, kapag may nagtatanong sa akin, bakit nga ba si Blight yung isa sa faces ng Brilliant or bakit siya yung kauna-unan? Siguro naman dito sa vlog na to, nakita niyo na kung bakit. Nasagot ko na kung bakit. Kung ako, nakaka-inspire ako ng mga tao to work hard. Ako sa mga katulad niya. Sabi ko nga dito sa Who's in My Van or kung sino man interviewin ko dito, gusto ko talagang interviewin lahat ng tao na nag-i-inspire sa akin kasi na-inspire ako sa kanya. And bilang young age, bakit si Blight? Di naman lahat ng ganitong edad, makikita mong kumakayod, nagtatrabaho. At the age of 10, breadwinner, nagtatrabaho. Ngayon, 19 na siya, for 9 years nagtatrabaho siya. Same ng experience ko.
I'm working since when I was 12. Ngayon, 25 na ako. Alam mo yung parang may rant ako palagi ngayon na parang half of my life nagtatrabaho ako. Ikaw bata ka pa, 19 ka pa lang, but I'm sure at your age, andyan na yung pagod. Andyan na din yung times na parang, 10 pa lang po pag ako. diba? 9 years ka na nag-work. Kaya po hindi ako lumaki. Hindi lumaki pero nag-glow ng ganitong kaganda. Because of brilliance, you know. Diba? At ang dami nitong billboard sa EDSA. Ang daming endorsement. And marami pa kayong aabangan. Ay, pakita natin yung iba na yung glow ng isang Andrea, ng isang Blythe. Dahil sa dami nating pinagdaan ng dalawa, marami na talaga tayong pinagdaan. And I think, yung mga nangyari, mas pinatatag lang yung samahan natin. Hindi lang natin ha, ikaw bilang Andrea, I know na hindi madali yung naging, yung pinagdaanan mo. But still, nandito ka, imagine, kapag trabaho ka. And isa sa tanong ko siguro ngayon, ano pa ba yung nililook forward mo sa future? Ano pa bang pangarap mo? Ang lalim na. Ulitin mo nga yan. Ang dami kong mga shows na hindi natuloy. So, sobra ako tinamaan doon. So, medyo yung personality, yung mindset ko mas naging go with the flow na lang. Basta ako, patuloy pa rin ako na magiging masipag. Lahat, go, go, go. Gagawin ko pa rin yung lahat. Pero yung nilook forward ko siguro, is makuha ko yung isang show na to, na bawal ko pa sabihin. Pero malalaman niyo ko, ano? Basta malalaman niyo siya. Makuha ko yun, tapos, Nakuha na ata eh. gusto ko makapag-college na this year. So gusto mo pa din mag-aral? Gusto ko pa rin po Ang galing, talaga. ang Gusto ko galing. talaga. Ang hirap lang kapag ang dami mong kailangan kasi habulin. Inamin ko naman nag-stop ako ng kadenang ginto. Hindi ko naman ikinahihiya yun. Hoy, hindi ka nag-stop kasi pumapasok ka sa kadenang ginto. Hindi ko naman ikinahiya yun kasi hindi talaga kinaya. Tapos, gusto ko talaga makapag-college na this year and matuto na mag-drive. Yun lang naman yung mga nilolook forward ko. So meron ka ding mga bucket list. Madami. Yun, po. mag-drive. Pero basta this year, dapat makapag-college na ako. Pero alam ko namang masaya ka ngayon. Happy. Yeah. Ba't iba yung ngiti mo? Happy? Happy na. So ayun, ang dami na namin napag-usapan and I hope na dito sa episode na to, hindi lang sa nakilala niyo si Blythe bilang Andrea Brillantes, kundi na-inspire din kayo sa journey na kasi bihirang-bihira ang ganitong age na ang dami ng pinagdaanan sa pagdating sa pagtatrabaho parang ako. And imagine as a young star, as a young actress, may bahay, may sasakyan. Ano pang mahihiling nitong batang to kundi happiness, Opo. peace of Peace mind. of mind yun din eh. Kaya nga basta, Love lang. pag na ako, retire na ako, gusto ko sa farm na lang ako. Farm, provincial life or island life lang. Aww. Tapos may mga anak lang ako na tumatakbo. Ilang anak yun? Depende. Pero madami. Depende. So, ayan, once again, Andrea Brillantes, sobrang proud ako sa batang to. And abangan nyo lahat ng aming pasabog at sorpresa na inihanda namin para sa inyong lahat. And syempre, para sa'yo na din. I'm really excited kung ano yung mga ganap natin. And syempre, nabanggit niya sa akin, parang naririnig ko renewal daw eh. Oo nga eh. Automatic naman yun. Sabi ko nga sa inyo. Nakalimutan ko sabihin ano nilook forward ko, renewal po. So ayan, that's all for today. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-share, and mag-subscribe kasi sobrang tinamad din talaga ako pag-vlog. Ito lang ulit yung una kong vlog and I'm really happy na kasama kita. Kaya, ayan, I know happy din ang iyong mga, batiin mo yung iyong mga Hello po sa brilliant. mga brilliants ko na nanonood. Hello po sa inyo. Ayan. At saka sa mga nanonood din na brilliance ni Miss Glenda, please like and share and comment and subscribe din po sa channel ko na Andrea B. Thank you po. Bye-bye! Bye-bye!